10 utos ng Diyos. Yung pong 1 to 4 ay para kay God. Sabi dito sa Deuteronomio chapter 5. Ako si Yahweh ang Diyos na humako sa inyo sa pag-alipin sa Ehipto. Huwag kayong kakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng larawan o anumang nasa langit, nasa lupa at nasa dagat upang sambahin. Huwag ninyong silang paglilingkuran o yuyukuran pagka ako si Yahweh ang mapaninubuhin. Ang kasalanan ng mga magulang ay namumuhi sa akin. Sisingilin ko sa kanilang mga anak. Ngunit papadama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa lahat na umiibig sa akin. See? Ano sabi dito? Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng umiibig sa akin. Sumusunod sa aking utos. Huwag ninyo babanggitin ang walang kabuluhan ang usapan ng aking pangalan. Tiyak na parusahan ko. Gagawin ko. Ipanginin ninyo ang araw ng pamahinga tulad ng utos ko sa inyo. 6 na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain, ngunit sa 7 araw ay para sa akin. So meaning in English, 6 days for you to labor, but 1 day for the Lord. Amen? Iyan po ang utos ni Yahweh sa lahat. 6 days tayo magtatrabaho, pero sa isang araw ay para sa Kanya. So meaning, brothers and sisters, this is the word of God that comes from the mouth of God when Moses is still alive on those times. So these 2 commandments also in the Old Testament. Sabi dito, Deuteronomy chapter 6. Ito ang verse ito ang kautusan at mga tuntunin binigay niya sa akin at siya ninyong susundin sa lupain na inyong sasakupin. Ang mga ito ibinigay ninyo sa kay Yahweh inyong magiging supling. Sabi niya dito, kaya nga, dinggin ninyo ang sundin ng buti. Kung magkagay, mapapanuto kayo at lalakihin inyong mga lahi. Sa verse 4, dinggin ninyo mga estrita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Ituro ninyo sa inyong mga anak. So, kaya nga inuturo natin sa ating mga anak na ibigin natin ang ibigin ng Panginoon. Di ba? Sabi niya dito, brother sister, ituro ninyo sa inyong mga anak, sa loob at labas na inyong tahanan, sa oras ng paggawa ng pamamahinga, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay, bilang tanda. Itali ninyo sa noo. Isulat sa lahat sa mga hamba ng inyong pinto. So, meaning, yung mga Hebrew, yung mga Israelita, yung 10 Commandments, nakalagay doon sa may pinto nila. Nakaroll yun, ako yung nasa Malaga. Nakita ko yung 10 Commandments nila, nakaroll, nakatikit doon sa may pinto nila. Kaya, kami sabi dito, ilagay nyo sa inyong hamba. Sa atin naman, in the Philippines, some of our brothers and sisters there, yung panyo ni El Shaddai, nilalagay sa pinto for the protection. Amen? So last time, when, by the way, I've been here 3 years ago. So yung iba, kilala ko. Yung mga bago, nakilala rin ako pagdating. Amen. Ang natitira lang dito 3 years ago. Sino ba natitira dito? Sister Sally, ayan, ang anak niya. Sister Maribig, Sister Sandy, and then sino pa? Ay, Sister Sonia. Ayan. And then all of these people ay pinadala para sa inyo sa lugar na ito. Merong nawawala, merong mabalik. Merong umaalis pala, may pinapadala. Amen? That's why, brothers and sisters, yan ang utos ng Panginoon sa atin. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. So meaning, brothers and sisters, introduction sa atin.